92.3 Radyo 5 True FM. Ako po si Cherry Baile. Pansamantalang humahalili kay Kuya Poy. Kumusta po kayo? Alam mo, like na like ko yung song na yan. I love that song. Sometimes a Love Goes Wrong. Carrie Lucas. Yan po yung title ng song. And yan po yung artist. So, it's from the 70s. It's a really, really nice song. And bagay na bagay din sa ating question of the day mamaya. No? Mamaya. But first, let me remind you, today's a Tuesday. It's the 20th of August. So, ang tawag nga nila daw sa Tuesday dito ay Pamigay Tuesday. Bakit po? Kasi maraming pinapamigay. Kasi, yay! 250 pesos po ang pwedeng mapa sa inyo. Ang daming mabibili sa 250 pesos. Alam nyo ba yon? Ilang kilong bigas? 4.5. Kinumpute namin yan ni Jeff. Internet mobile for 1 month. You can buy that for 250 pesos. Isang box ng micro donuts. Bilang uso ngayon daw micro cheating. Kasi yan ang ating topic for the day. Question of the day. Unli buffet ng mga fish balls, kikiam, squid balls, chicken balls. Yung buffet nyo dyan sa street food nyo, ang sarap nun. Can buy a lot of that for 250 pesos. Especially kung estudyante meal na yan. Pwede ring date food yan, cute yan, pero hindi ko sinabing i-prioritize ang dating sa pag-aaral, di ba? Okay, so, tayo na po ay, yun, at may Sulit TV box pa lang kasama yun. Kasama pa lang Sulit TV box. Yes, yeah. So, imagine, ang dami nyong mapapanalunan. Whether po kayo ay nakikinig sa amin sa 92.3 Radyo 5 True FM at sa ating mga stasyon all over the country. Iba-ibang sa Cebu, Bacolod, Davao, Jensan, CDO at Baguio. At pwede rin po sa aming TikTok, 92.3 Radyo 5 True FM at sa FB page ng Radyo 5 True FM. Pwede rin po kayong manood dyan. At sa Channel 19 ng Signal True TV. Mapapakinggan, mapapanood din po namin nyo kami dyan. So, Jeff, ano na? Tawag din kayo sa aming hotlines pala, okay? 8631-5788 or 8631-6674. Pwede nyo pong iwan ang inyong comments or reactions sa Facebook live broadcast. Hanapin lang po ang H2H, Heart to Heart, sa Radyo 5, 92.3 True FM. Okay? Ito, exciting na to. Exciting. We're going to play a little heart. Diba, Jeff? Diba? Alam niyo ba yung sabihin ng heart? Para sa H2H, ang heart ay H-E-A-R-T. Ano po ba ibig sabihin nun? Diba? Mga kapatid, special po ang araw na to para sa ating heart segment. Dito po kasi pag-uusapan at bibigyang linaw natin ang mga problema sa pamilya at sa magjowa at syempre pagdating sa usapin ng di pagkakaunawaan ng magpartner o ng mag-asawa. Dito bibigyan natin sila ng pagkakataong makapagdesisyon at makapili sa ating HEART acronym. H-E-A-R-T. Ano bang ibig sabihin ng, para sa tulad kong first time lang po uupo sa show na to, pero hindi naman first time nakinig. Kung parehas kayong undecided o unsure sa inyong desisyon, maaari niyong piliin ang H for half and half. Kung kailangan pa rin i-process ang inyong sitwasyon o problema, pwedeng evaluate muna. Approve na approve, yan po yung A, kung wholehearted approval ang inyong desisyon. While kung wala na talagang chance na maayos, malungkot man at hanggang doon na lang talaga, piliin lang ang reject. Minsan talagang di na talaga kahit anong gawin, wala na talaga diba? At syempre, kung gusto pa rin subukan ulit, you know, there no, sabi nga nila, ilang second chances bang ibibigay mo sa taong mahal mo? Diba, hindi binibilang So, baka gusto nyo pa ng isa pa, tignan pa natin kung pwede pa. Kung gusto pa rin subukan ulit at bigyan ng pagkakataon na baka sakaling mag-work naman, ay nandito ang option na try again. So, yan yung letter T ng H-E-A-R-T, heart segment natin.
At ngayon po, my goodness, napakapalad ko naman na, meron po tayong mga kakausapin ngayon sa HEART na bagong kasal, no? Bagong mag-asawa lang sila. My God, so nice naman. It's so sweet. Okay. Ang problema po kasi ni Fredo ay pikon siya sa ilang buwan niya pa lang na misis na si Lea. Ilang buwan pa lang? Pikon ka na? Tsaka lang, relax ka lang. Si Lea kasi daw, imbes na magkaroon ng sariling desisyon para sa bago niyang pamilya, ay maya't maya ang hingi nito ng opinyon sa kanyang nanay. May masama ba doon? Masama ba yun? Is it bad to ask your mom? Diba mothers know best? Diba, Fredo? Pero kahit bumukod na nga sa kanilang pamilya si Lea at Fredo, itong si Lea, dahil malapit lang ang bahay o malapit lang ang bahay ng kanyang nanay, ay nagagawa pa rin daw nitong puntahan ito. Hala, everyday palang bisita iglesia niya sa mama niya. Dahil sa patuloy na paghingi ng tulong ni Lea sa kanyang nanay, ay hindi maiwasan na mabad trip ni Fredo dahil mismong ang kanyang biyanan na rin ang nangingialam sa kanilang desisyon sa pamilya. Hala. May special participation na pala si mother sa newlywed. So, ano po ba ang masama dito at ano ba ang pwede pang ayusin dito? Una nating makakausap sa linya ngayon. Is he ready? I see Fredo of Quezon City, 30 years old. Fredo, kumusta? How are you? Kamusta po? Kumusta po? Ma'am Terry po. Opo, ako po si Cherry, ikaw si Fredo. Kumusta naman? Kumusta ang bagong kasal? Ilang buwan na ba kayong kasal? Bali, 8 months po. Oh, 8 months. Ang bago lang, no? So, love na love mo naman si Lea. Wala namang duda doon, di ba? Mahal ko naman po. Mahal mo naman. Bakit mo na mahal si Lea? Ano naman ang qualities ni Lea na sobrang na love mo? Na parang na-realize mo, eto na talaga yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko po alam mong dahilan, basta mahal ko po siya. Ay, ang saya nung ganung sagot. Hindi niya alam, basta mahal ka lang niya. Oh my goodness. So, ano ngayon? Walang dahilan. Walang dahilan? Bakit? Ganun ba yun, Fredo? Pwede pala yung walang dahilan? Basta, parang basta mahal lang kita. Okay, hindi ko alam bakit. I just love you. Ganon? Ganon yan? Yeah? Ganun po. Yes! Ganun po. Ang ganda ng feeling na ganon. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, Bea, Nia, Tony, ang ganda ng ganong basta mahal ko lang siya. Walang dahilan. Jackie, oh. Okay. So, ano ngayon ang naging problema natin, Fredo, kung mahal mo naman pala si Lea? Di ba pag mahal mo, walang kondisyon, walang sitwasyon na makakapagbago ng pagmamahal mo sa kanya, di ba? Tama nga po. Oh, tama naman pala. So, ano nagiging problema natin? Kaya lang po, nagka-problema na po dahil doon po sa biyanan po namin. Kumusta Dahil ba si po Bianan? Kumusta ba siya sa'yo? Gusto ka ba niya to begin with? Gusto ka ba niya nung sinabi ba ni Lea sa kanya na ikaw ang mapapangasawan ni Lea? Gusto ka ba ng mother-in-law mo? Bali po nung una, hindi po. Siyempre, wala naman talagang gusto ang mother-in-law na mapapangasawa ng anak, 'di ba? Sa una. Pero nung tumagal na, sa pagsasama niyo na 8 months, okay naman kayo. Okay naman po. So, ano ngayon ang nagiging problema natin? Bali, yung nga pong lagi pong susumbong si Lea sa mga problema namin, tapos yung mga gawain namin. So, ano yung mga problema nyo na sa term mo, nangingialam si mother-in-law? Ano bang tawag mo sa mother-in-law mo? Nanay, mommy, tita? Mami po. Ha? Mami. So, ano naman yung mga problema nyo na pinakikialaman ni mami? Sa palagay mo na parang wag na sana? Yung mga desisyon po namin po na tungkol sa pagbubukod po namin at sa mga gastusin po na kailangan namin bayaran po. Saan ba kayo nakatira ngayon? Nakatira ba kayo kay mami o pabukod pa lang kayo? Pahiwalay pa lang kayo? Bali, nakabukod na po kami. It is medyo done. malapit nga lang po.
Ayun na nga, malapit na nga. O nga pala, malapit lang Kaya ang po lagi tinitiran po mo. siyang nagpupunta rin po doon at di po niya rin sinasabi sa akin na yung mga problema. Pero hindi mo ba naisip na baka naman namamahay lang si Lea? Alam mo yon, namimiss niya lang yung mom niya. Siyempre, intindihin mo, ilang taon silang magkasama bago kayo naging mag-asawa. Ilang taon ba kayo naging mag-boyfriend ni Lea before you decided to get married na? 12 years po. Ay, matagal pala kayo, no? 12 years. So, parang all in all, wait. Ay, mahina ako sa math. 12 years plus 8 months lang pala. Alright, so almost 13 years na kayong together ni Lea. Di ba? Yes? Opo. Opo. Okay. So, anong mga desisyon ba yung sinasabihan kayo ni Bakit hindi mo nagugustuhan? Masakit ba magsalita si Mami? Or pinangungunahan ba kayo? O meron ba kayong sinasabi na nadesisyonan nyo na tapos papapalitan niya? Paano ba nagiging problema yon? Ganun nga po. Bali, pag may mga desisyon na po kami, bali, sinasangguni po ni Lea sa mother niya. Tapos nag-iiba po yung mga desisyon po. Oh, okay. So, nababago. Parang, okay na, napagkasunduan nyo ng mag-asawa, and then, sasabihin ni mami nyo, ay, mali yan, hindi dapat ganyan. Eto ang gawin nyo. So, yun ang gagawin nyo? Opo. Kaya po kami nagkakaroon ng problema po. Nagtatalo po kami. Aha. Si Lea ba, ganun din ang pakiramdam? Bali, kasi po, na ano po siya ng mother niya, yun nga po, bali sinusunod din po niya. Kaya po kami nagtatalo sa mga decision po. Okay. Kausapin din natin ngayon si Lea. Nasa kabilang linya na ngayon si Lea, ang iyong misis. Lea is the wife of Fredo of 8 months and 30 years old. Magkaedad pala kayo, no? Talagang magkaedad kayong dalawa. Pareho kayong schoolmates ba kayo? Did you go to school together? Paano ba kayo nag-meet, Lea and Fredo? Hi, Lea. Good afternoon. Hello po. Hello. Kumusta? Paano mo ba nakilala si Fredo, Lea? Sa school po. Sa school? Ay, sweet. Sa school nga kayo nagkakilala. Okay. Kaya pala 12 years. You've been together for 12 years. Opo. And Bata ka po. ano yung nagustuhan mo kay Fredo? Kasi tinanong ko siya kanina, sabi niya, hindi niya alam. Basta mahal ka lang niya. Yee! Di ba? Ikaw, anong nagustuhan mo kay Fredo? Ano po, independent po kasi siya. Ayun. Talagang, Ayun. yung may paninindigan. May paninindigan. At pinanindigan ka naman niya talaga, di ba? So, Yes. naiintindihan mo din siya pag may mga bagay siyang napagdesisyonan nyo na, napag-usapan nyo na, at gusto niyang panindigan dahil, napag-usapan nyo na eh. You've already agreed on it as a couple, di ba? So, Yes. naiintindihan mo ba when he feels a little frustrated na hindi natuloy yung pinag-usapan? Yes po. Okay, pwede naman kayong mag-usap ngayon. You can talk about it on air if it's okay with you. Ayusin natin yan kung makakatulong ako, Fredo and Lea. Pag-usapan natin kung paano natin maaayos na si Mommy, who is the mom of Lea, na hindi naman natin matatanggal sa buhay ni Lea, Fredo, kasi alam naman natin na syempre, ang mga nanay laging nakaalala yan sa anak. Hindi natin maaalis yon, di ba? So, paano natin lang maaalis yung, ang sabi nga ni Fredo, ay yung aspeto ng pangingialam na baka medyo sumusobra lang naman ng konti. Di ba, Fredo? Lea? Tama po. Sige, usap kayo. Okay lang. Makikinig lang naman ako dito. Apa. Okay. Apa. Love, hindi naman... Ayun naman, may love. Okay. Hindi naman ganun sa... Parang ano kasi yung term ng pangingialam. Kasi ano lang naman ako, nagsasuggest lang naman si Mommy. Bali, parang ano mo lang. Kasi syempre ikaw, independent ka, parang nasanay ka na ikaw talaga yung yung wala kang ng mga desisyon, ganun, sariling desisyon mo. Pero, diba, pagka, misunderstanding kasi nga, syempre, newlywed, tulad tayo, marami pa tayong
Period of hindi adjustment alam. pa lang kayo eh. Honeymoon stage pa lang to, di ba? If you're 8 months married. Isn't that supposed to be a sweet stage muna, Fredo? Di ba? Tama po. Tama naman pala eh. So, anong problema natin? Mahal mo naman si Leia. Di ba? Opo, Magkasama ba kayo sa bahay ngayon? Nag-uusap ba kayo magkasama kayo sa bahay ngayon? Hindi po. Hindi ba kayo magka-holding hands ngayon? Hindi po. Okay. Nasa work po siya. Ay, nasa work ka. Hindi ka naman matatanggal sa trabaho. Ngayon, lunch break naman, ano? Okay. Opo, lunch. Sige, go. Usap Bali po kayo. Kasi, misunderstanding lang sa love kasi, di ba, yun nga, yung masyado kang independent. Pero si mami kasi, wala naman siyang intention na as in mangialam or pasukin yung, natin, married life. Bali, binibigyan niya lang tayo ng mga advice, ganun, kung ano yung dapat at yung medyo hindi pa dapat. Katulad nung sa natin, sa pagbabudget, diba, ng mga bills, yung mga ganun. Tinuturuan niya lang naman ako kung paano mag-handle ng budget. Hindi naman yun yung sabihin natin na nangingialam agad siya na kung saan ko gagastin or saan yung mga ko. Diba, meron pa nga siya mga itinuturo sa akin kung paano magtipid, ganun, i-budget yung pera ng maayos para nakapag-save, diba, para in the future na mayroon na tayong magkakaroon na tayo ng sarili nating TV, diba, at least meron tayong ipon. Ganun, masyado mo lang na, misunderstood si mami. Fredo, pag nagsasabi ba si mami, gaano ba kalumanay magsalita? Ganyan ba kasing lumanay ba ni Leia o naninigaw ba? Mataas ba yung boses? Malakas ba yung dating? Para sa'yo, hindi... Medyo po malakas po ang dating at medyo hindi ko po masyado na iintindihan yung sinasabi, lalo pagka parang mainit po ang ulo. Bakit hindi mo maintindihan? Ano bang lengguwahe ang ginagamit? Tagalog. Pero ba't hindi mo maintindihan? Hindi ko po siguro nga po, baka hindi ko po naiintindihan masyado, kaya nami-misinterpret ko po. Oo nga. Ang sarili mo bang ina, hindi ka rin ba binibigyan ng advice sa pagsasama niyo ni Leia? Bali, may advice din po sa akin, kaya lang po yung mother po ni Leia, regarding po doon sa may pagbubukod po namin medyo against po. Okay. Kasi po parang namimiss niya po yung kanyang anak. Kaya lang po parang hindi rin po okay. Ayun! Yun! Natumbok mo, Fredo. I think yun ang problema. Namimiss din naman kasi ni Mami siguro si Leia sa bahay nila. Because, Leia, ilan ba kayo magkapatid? Isa lang po. Only child. Yes, so, Fredo, intindihin mo, unika iha, the only child, siguro naman medyo masakit din kay Mami na mawalay. I'm not taking sides, okay? Hindi ako kumakampi kay Leia. Hindi rin ako kumakampi kay Fredo. Gusto ko sa gitna lang ako. Gusto ko maayos nyo to, syempre. Kasi 8 months pa lang naman kayo nagsasama. It's a period of adjustment. Marami pang dapat matutunan. Marami pang dapat malaman sa isa't isa. At sa prosesong yan, kailangan din yung alamin ang mga bagay-bagay tungkol din sa mga minamahal ng inyong napangasawa, 'di ba? Kung mahal ni Leia ang kanyang ina, I think Fredo, part of that process of learning to live with Leia for the rest of her life, for the rest of your lives together, ay siguro kailangan mahalin mo rin si Mami at siguro suyuin mo kaya, hindi mo ba nireregaluhan si Mami? Baka kailangan ligawan mo din si Mami, 'di ba? What do you think? Ganun po, bali na magkasundo naman po kami kahit pa. Ayun. Put yourself in the shoes of your mommy and your nanay. Yung nanay mo, anong tawag mo sa nanay mo ba? Nanay po. Nanay, okay. So, yung nanay mo, namimiss ka dahil simula nung bumukod kayo ni Leia, I'm sure ganun din ang feeling ni Mommy. They only mean well. Walang ina na naghangad, walang magulang na naghangad ng hindi maganda para sa anak. Lalo na kung alam nilang napangasawa yung minamahal ng mga anak nila sa isa't isa. So, I think the best way to deal with this,
Fredo and Leia is to just understand each other. But you also have to put your foot down. I think kailangan ding malaman ni Mommy kung hanggang saan lang. Ma, kuha na namin to. Gets na namin to, Ma. Okay na to. Kaya na namin to. Parang I think by setting the parameters, 'di ba? Merong boundaries na hanggang saan lang siya pwedeng mangialam or hanggang saan lang niyo kakailanganin ng kanyang payo o ang kanyang tulong. Siguro that has to be made clear to her. Leia, I think that you would be the best person to do that dahil ikaw ang may kilala sa nanay mo, sa mommy mo, di ba? Tama nga po. I think dapat lang, ang sasabihin mo lang, Ma, kuha na namin to, Ma. Alam mo naman si Fredo naman, independent naman yan. Magaling naman gumawa ng paraan yan. Kaya na namin to, yakan na to, hindi na to, okay na to, relax ka lang dyan. Kalma lang, Ma, kalma lang. Okay na to, kaya na namin to. Di ba ganon? What do you think? Yes. So 8 months at this point, I wish you well. I wish you have all the love in the world. I hope magka-baby kayo soon. I think that would warm the hearts of your mommy and your nanay. Lalo siguro kayong mapapalapit sa inyong mga ina at biyanan pag nagkaroon na ng anak, di ba? So I wish you both well. Ano bang heart decision ni na Fredo at Leia sa HEART story natin for today? Approve po. Approve po. Approve na approve. Ako din, approve ako sa inyo. Kasi fan ako ng true love eh. Fan ako ng mahal ko siya no matter what. Fan ako ng mahal ko siya basta lang. Hindi ko alam bakit, basta mahal ko siya. Gustong-gusto ko yung sagot na yon, Fredo. And for that, I wish you well. I hope you're both going to be happy with and without your nanay and mommy at home. Pagka bumisita, akapin ng mahigpit, Fredo. Pakisamahan ng mabuti ang nanay ng iyong asawa dahil nanay niya yun eh. Siya nagluwal kay Leia eh, di ba? Kaisa-isang anak, mahalin mo. Gusto lang naman niya, alagaan mo lang mabuti. Okay? Alright. Leia, happy ka naman? Thank you po. Salamat po. I love you naman kayo sa isa't isa. Let's end this by professing your love for each other. Congratulations. Love you. Thank you, Leia and Fredo. All the best. Maraming salamat. At yan po ang story natin for today. HEART. Approve na approve ang desisyon ni Fredo at ni Leia. Siyempre, bagong kasal pa lang sila eh. This is just a minor problem, if it's a problem in the marriage. And I think as they go along, malalampasan nila to. At saka wala naman talagang kontrabida sa pagsasama kung hindi nyo hahayaan eh, di ba? Ayo, basa po tayo ng mga comments ninyo tungkol sa story natin. Ang ganda ng story kanina, no? It's a nice, heartwarming story of two people na decided to get married after 12 years na mag-boyfriend-girlfriend, seal it with a kiss and a marriage and a life together forever. Yan ang mga forever na stories. Sabi ni Maria Luisa Patricio, medyo di ko masyadong nababasa. Po ang masasabi ko lang po sa sitwasyon, hilo po ang masasabi. Hilo po! Okay, hi. Hello. Hello rin. Ang masasabi ko po lang sa sitwasyon ni Kuya, alam mo Kuya, hindi mo mamamahalin yung isang babae na walang dahilan, kailangan meron po. Parang responsable mo naman, Kuya. Ay, ganun ba? Parang okay naman yun. Parang sweet naman yun. Pero, nga, dapat kasi meron kang specific tulad ni Leia. Ang sabi niya, gusto niya kay Fredo ay independent. It's always nice to have a guy na kaya kang panindigan, who will stand by you. Yan yung mga traits na mga gustong marinig ng mga babae rin. Diba? Pag sinabing bakit mo siya gusto, aside from maganda siya, matalino siya, maasikaso siya. Ganon, Fredo, yun yata ang hinahanap ni Luisa. Tama ba, Luisa? Patricio? Andeng Bongo. Alam mo, Fred, syempre, iba yung bonding ng mom and daughter. Oo nga. Pero syempre, dapat pagdating sa mga desisyon yung mag-asawa, respeto yun ng biyanan. Kumbaga, hayaan kayong dumiskarte.
Except kung hinihingi ang advice nila doon lang sila papasok. Tama. Wag masyado yung unsolicited advice. Pag hindi hiningi, wag ibigay. Kasi baka kayang-kaya naman nila to. We got this. Parang ganun. Kaya to. Okay na to. Balato muna sa amin to, ma. Parang ganun. And Gail Easy, nako Lea, wag naman ganun lahat sinasabi mo sa nanay mo. Magtira ka nang para sa inyo lang mag-asawa, para masolusyonan ang mga bagay-bagay, dapat sa inyo lang. Oo naman, because you're already married. Leia, yun lang naman. Ay, yun pala hindi ko nasabi sa'yo, Leia. I hope you're still listening. Iba na rin kasi yung estado ng buhay mo ngayon. When you chose to be the wife of Fredo, partners na kayo magkatuwang na kayo sa buhay. Ibig sabihin yan, lahat ng mga desisyon nyo, lahat ng mga problema nyo, kayong dalawa ang dapat lumutas noon, kayong dalawa maghaharap dun sa problemang yon. Tutulong, hingi ng tulong, kunyari sa magulang, paminsan-minsan. But most of the time, it's gonna be you and Fredo lang. Parang ganun. Para naman, feel mo na talagang independent si Fredo at kayang-kaya niyang lutasin lahat ng problema para sa'yo. Diba? Oh, totoo naman yun. Okay. Love Question of the Day. 92.3 Radyo 5 True FM. Kayo po ay nakikinig at nanonood ng Heart to Heart H2H. Ako po si Cherry Baile. Pansamantalang humahalili kay Kuya Poy. Ang ating love question of the day, paano malalaman kung nagma-micro-cheating na sa'yo si jowa? Hashtag H2H asks. Tulad nga na napag-usapan namin kanina ni Ginoong Lourdes de Vera, meron palang micro-cheating. Is there such a thing? Ano bang palagay ninyo sa inyong kuro-kuro, haka-haka sa ating love question of the day? Si Del Magbitang Atehera, cheating is cheating. Alam mo, Del, that's exactly my sentiment. No micro, no macro. Wala nga naman. Parang ano daw yan, pag nanakaw, maliit, malaking ang halaga, pag nanakaw pa din. So, cheating, pag nanakaw ng sandali kasama ng iba, maliit man o matagal, konting panahon, cheating pa din. Sinapian na ni Satanas ang nagpauso ng salitang yan dahil kasalanan na nga ang cheating. Nagdi-disguise pa na medya-medya lang. Yan ay ayon kay Del. Ay, nako! Talaga ba, Del? Kalma lang tayo konti ha. Easy-easy lang tayo dyan. Rayan Belen, lagi po gusto bago or forma? Doon niya nalalaman. Parang laging nagbibihis, hesbi na hesbi. Margie Lim, madaling malaman kung nagma-micro-cheating na jowa mo kung madalas nagpabanggit ng name na kakilala mo rin o hindi pero napapadalas ng kwento siya regarding doon kahit hindi mo naman tinatanong o wala sa topic na pinag-usapan nyo, naisingit lang naman. Yun, Margie, naisingit lang. Hindi naman daw sinasadya. Parang naisip lang. Sumaglit lang sa isip niya. Medyo sumagi lang ng micro. Okay, Mary France, kapag nakita mong may ini-stalk sa social media, nako, yun laging nakaabang sa mga posts ng taong yon, lagi nagre-react sa post at nagko-comment. Ayan, buong araw mong hanap-hanapin sino dito yung mga madalas mag-heart, madalas mag-okay sa mga posts ng partner nyo. Pero baka naman lang yon, fan lang, 'di ba? Gusto lang niya yon. And Angel Bulangis, may mga changes na sa kanya, mga dati niyang hindi ginagawa, nagagawa niya na. Oh, you would know, no? Alam agad. Kasi kilala niyo, you know better than anyone else. Carol Pineda, nagbago na siya. Sa paanong paraan? Joshua Paul Perry, kapag may nagbabago na sa pakikitungo niya sa'yo at ikaw ay nababaliwala ka na niya at di ka na pinapansin. Ayan. Kasi wag kayong wag niyong pinapalitan yung pakikitungo sa partner. Siyempre siya yung love niyo That's the original. You should not change the way you deal with your partner. Nahalata kayo tuloy yan. Gail, easy, simply monitor his social media activities. Ayan, may monitoring team tuloy tayo dito at mga kinikilos niya. From then, sundan mo yung pattern. May consistent pag-heart o like niya dun sa social media ng tao at may kasama pang private message. Paano mo naman nalaman na may private message nakalakip? Nagsustalk ka ba ng alam mo ba yung password niya? Naman. Sheena Saldua, nag-iba na siya overall. Ay, ang girls talaga alam. We just know. Don't fool us. Don't think makakalusot kayo. Okay? So,
Congratulations na po sa ating Pamigay Tuesday winners. Winner of 250 pesos cash today, Leia of Quezon City, our HEART caller. Uy, congratulations. Ay, winner pala natin, Sulit TV box naman. I see Joshua Paul Perry of Pasay City. Nako, mga winner kayo today. Congratulations, guys. Congratulations, Leia and Fredo, for a lovely, lovely 12 years and 8 months together. Sana tumagal pa yan, madoblehan nyo pa, at mahalin nyo ng gusto ang inyong mga nanay at mommy sa inyong buhay. At ako po naman ay magpapaalam na. Have a good lunch, everybody. Thank you so much for all of us who followed on TikTok, on FB, on Radyo 5 True FM, and on Channel 19 of Signal, sa aming True TV. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood ng H2H Heart to Heart. Have a great, loveful, love-filled afternoon. Hanggang bukas, marami pong salamat.